Walang tigil na ulan sa inyong lahat mga kamatyas. Araw-araw na lang umuulan, bahana sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ingat po kayo mga kamatyas, lalo na sa sakit na leptospirosis. Huwag po kayong susugod ng baha, lalo na may mga sugat kayo sa paa o binti o tuhod. Para ingat tayo, no? Iwas blanderatius. Ganun din po sa mga trangkaso. Iwas-iwas tayo dyan, magpayong tayo, mag-vitamin C po kayo, inom kayo ng sapat na tubig. Ayan, paalala lang po ni Coach Kamatyas. Ngayon naman, pasadahan natin ang naging match between world number 1 Magnus at 17-year-old Turkish Grandmaster Edis Gurel. Kanina pong madaling araw, di ba, malamig, no? Di na nga kami, pinatay ko na yung aircon, nag-electric pa na lang, pinatay ko pa rin dahil sa sobrang lamig at na-CR ako. Ngayon, paglabas ko, sabi ko parang nawala yung antok ko. Tumingin muna ako, madaling araw yun eh. Aba, nakita ko si Magnus, naglalaro sa chess.com at kamats niya ang batang ito. 18 games ang inabot. Ito po, sagutan muna natin yung puzzle na iniwan natin kahapon, hatid sa atin ng Internet Chess Club. It's white to play. Congratulations po sa mga nakakita ng Queen takes Knight. Brilliant sacrifice. Check, hindi pwedeng capturein ng Knight, nakapin. Tapos, check ulit. Harang ng Knight, capture pa rin, dire-diretso pa rin mga kamatyas. Matyas talaga. Okay, sa end part po ng video ang ating mga shoutout ha. At ito naman po ang iiwan nating puzzle for today's video. Ayan, it's white to play mga kamatyas. Ano kaya ang incredible move na naman na gagawin dito ng puti? Okay, so lagay nyo lang po sa comment section below. Mag-download na po kayo kung wala pa kayong Internet Chess Club sa inyong mga cellphones ha. Downloadable sa Play Store and App Store. Ayan, click nyo lang po yung mission button, yung kinilig ko ngayon. Lalabas po yung inyong mga performance dito. Napakagandang pang training po ng Internet Chess Club. Ayan o, bukod sa may chance ka ng maglaro-laro, araw-araw, meron ka pang magandang problem solving at bibigyan ka niya ng iba't ibang rewards. Ayan po mga kamatyas. Oh. Internet Chess Club, download na po kayo mga kamatyas. Malaking benepisyo yan lalo na sa inyong mga training sa chess. Okay, game 1 po ang ating i-analyze. White dito, si Magnus. Ang ginawa niya, nag-D4, Knight F6, C4, E6, Knight F3, B6. Ito po yung tinatawag na Queen's Indian Defense ang ginamit ni Gurel. Nag-classical variation naman si Magnus. Bishop B7, Bishop G2, Bishop E7 develop, castling, at nag-H4. Yan ang medyo kakaiba. Yan ang blitz variation dito ni Magnus. At agad pong nawala kagad sa talaan ng aklat. Dahil ang nasa libro pa ay madalas ginagawa Knight C3, B3 followed with Bishop B2. Yan po ang madalas eh. Pero dito, nag-H4. Nag-C5. Ayon. At sa Queen's Indian po talaga, bago i-release yung development ng Knight sa C6, pinapakawalan muna yung C-pawn para merong kagad pang bangga, pang basag kagad sa sentro ng puti. Yun nga lang mga kamatyas, hindi gusto ng computer ang tira na yan. Ang gusto, D5. Ayan, D5, H6, at C6. Naku, malalim yung C6. Pero itong C5, mas mauunawaan ko pa kumpara dyan sa C6, no? At dito nag-D5. O yan, tandaan nyo po no, sa mga D4 player dyan na kailangang pag-aralan, dadaanan din namang pag-aralan tong Queen's Indian, D5 ang tira dyan. Kahit na marami pong control ang black dyan, din ni D5 talaga yan. Kina-capture and then Knight H2. Okay, syempre, huwag ka capturein. Pag kinapture yan, one pawn down. So, Knight H2 para bawiin yung pawn sa D5. Nakabitin pa rin naman kasi po, nakapin. Ngayon, nag-Rook E8, kinapture na, nag-Bishop F8, Knight C3, at nag-D6. Ayan. Para sa akin, ang D6 po ay normal kasi para ma-develop yung Knight sa D7. No? Pero kung accurate po ang pag-uusapan natin, Bishop A6 ang gusto dito at G6. Ibang klase. No? Pero para sa akin, itong D6 normal naman. At nag-G4, yan ang hindi normal sa akin. Diyan ako natututo kay Magnus, mga kamatyas, ng mga iba't ibang klaseng kakaibang ginagawa. Ano? G4, oh. Akalain nyo yung pala purpose ng Knight H2? Mag-G4 para mag-G5 mamaya, pawn storming sa king side kagad. At nag-Knight A6. Ayun, another dubious symbol. O para sa akin, normal na naman yan, mga kamatyas. No, yung mga tira ko pala, mga dubious sa computer, ano? Para sa akin, okay yan eh. Kasi yung knight ilalagay dito para may pressure sa D5 tapos makapag B5 pag yung knight nasa C7 na. So para sa akin normal po yan mga kamatyas. No? Pero
Kung accurate ng pag-uusapan, aba, B5 na pala. Ganun na pala katindi yun. Bakit? Pag kinapture, Queen D7. Okay. Ayun, double attack. Oo, kasi yung B5 kasi bihira gawin yun eh. Pero dito may katwiran. Kasi threat yung knight tapos kakapturein yun. Okay, gets ko na, gets. Okay, galing ah. Oo nga. Pero balik tayo dito sa knight A6 ni GM Gurel at dito nag E4. At yun, na-dubious dito. Para sa akin, normal lang po yan. Pero kung computer ang pag-uusapan, G5 kagad pala. G5, no? At knight D7, F4, ayun. Oo nga, para walang knight E5. Tapos feeling napakaraming space, napaka-advantage sa space dito ng puti. Yun. Sang-ayon ako dyan mga kamatsas. Maganda nga. Maganda, no? At nag-E4 and then nag-C4. Ayun. So, para yung knight, hindi pala doon, nagbago isip ni Gurel, ilalagay yung knight sa C7. Alam nyo mga kamatsas, napakaswerte nitong batang ito, no? Kasi, biruin mo, makalaban mo si Magnus ng 18 games. Ang tindi, mataas din ang rating, 30 to 26 din ang rating, sa chess.com Blitz. Ako hinahamon ko si Magnus, baka ako maawat yung ma-stop na yung match nila, makasingit ako kahit isang game lang. Wala. Ayaw akong pansinin ni Magnus. Malayo daw kasi rating ko, ang baba. 28 lang ako. Ang bira talaga, makasingit lang sa C4, okay, balik tayo. Nag-G5 na. Knight D7 at nag-B3, ayun. Okay, ang plano dito nakikita ko bukod sa para basagin yung C4 ay yung bishop maaaring i-develop sa B2 para nandiyan ang control ng diagonal. Okay, pero kung accurate po ang pag-uusapan natin, pinababalik na ng computer knight F3 tapos nakikita ko dito is to play knight D4 para makontrol yung F5 square, C6 square, ayun. So marami pong gamit kung ang knight ilalagay sa D4. Balik tayo sa B3. Rook C8, okay, dinipensahan at nag-knight to B5, tiniret ni Magnus yung A7. Nag-knight E5, ayun, matapang to Nakipagsaba, yan, malakas ang loob pinapakain lang yung A7, pero hindi po nagustuhan yan. Hindi accurate yan. Ang accurate ay knight A, C5, diretso na pala dyan. So may threat kagad sa E4. Di ba kung uunawain natin yung tira ng computer, ang ganda mga kamatsas, no? Talagang totoong malakas ang computer sa panahon ngayon. So balik tayo sa knight E5 na ginawa ni GM Gurel at nag-knight takes A7 na, rook A8, balik lang at nag-queen D7, ayun, queen D7 tiniret ang knight. So kung ako po ang titingin dito, okay lang para sa akin kasi may threat nga sa knight Pero kung accurate po ang pag-uusapan, knight C5 ang tira dito. Knight to C5 para ma-activate and at the same time yung power ng rook sa A file ay talagang mag-function. Pero balik tayo sa queen D7 na ginawa, B takes C4. Ayun, inaccuracy ulit. Dapat daw po is knight D4 ang balik. Balik lang dito para ayun, may control na naman sa F5 square. So iba talaga pagka ang knight or ang pyesa natin ay centralized. Iba control nun Pero kinapture takes knight D4 saka bumalik. Ayun. Dito naman ang gusto ng computer, pinapa A4 na lang. Kumbaga, patibayin muna yung knight sa B5. Pero balik tayo sa knight D4. Nag-knight C5. Rook E1. Okay, depensa sa E4 kasi naka-threat. At nag-rook A4. Grabe, kakaiba din ang diskarte ng batang to, no? Rook A4. Ano plano niyan? Okay, malalim yan Nasa 4th rank. Knight G4. Ayun, ginising ni Magnus yung kanyang knight na walang function sa H2 pero hindi po nagustuhan ng computer. Hindi accurate. Accurate daw po is H5. Ayun, ipagpatuloy na ang pag-create ng pressure, pagbasag dyan sa kingside H5. Balik tayo sa knight G4 at dito mga kamatsas, nahatulan ang knight na yan kung bakit bad move. Nakita ng batang ito ang brilliant move. Ayan mga kamatsas. Sige po. Sa ilang sandali lang, guess nyo, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Grabacious na tira to. Congrats sa mga nakakita. Bishop takes. May ganun na palang taktika. Grabe. Magaling tong batang to. Bishop H3. Ayun. Para, ang purpose kasi po, teka muna bago tayo tumungo dyan sa Bishop H3 na yan. Kasi ang purpose po niyan, pag kinapture kasi ito, mayroon kasing rook takes E1,
queen takes e1 at madali lamang na mababawi ng black. May double threat pa. At dito pa lang pangitan ng delikado ang puti kasi may mga pasok knight d3, etc. etc. So nangangamoy kagad na danger or nasa trouble dito ang puti pagka ganito ang nangyari. Kaya hindi po kinapture tong d5. No? Nag-bishop h3 muna si Magnus. Napakaganda. Para ready to capture na rin ang bishop. At the same time, pag hindi napansin ng black, may knight f6 check or knight h6. Basta maka-check, capture, queenless ang black. Ayan. Kaya dito ay nag-bishop e6 na lang to block the strong pin. At dito nag-knight takes at nag-h5. Ayun. Okay. Ang plano dito ni Magnus mag-h6. At syempre, ang gusto niya talagang atakihin dyan, makuha niya hanggat maaari, ay ang f6 square. Okay? At dito po nag-queen to b5. No? Simple lang, pero may threat na knight takes g5. May mga ganon. At nag-rook b1. Sacrifice rook, pero bitin din naman ng tore, may bawi. Nakipagsabayan dito si Gurel at nag-b5, syempre, para ma-stop yung threat doon. At the same time, double attack kasi, no? At nag-queen b3, hinamon na ng endgame dito. Tinanggap ni Gurel, ayun, kumbaga dito sa isip ni Magnus, okay na. Forte ko na to. Akin na to. Parang ganun. Kasi si Magnus, alam nyo naman, napakatindi niyan sa endgame, di ba? Nag-rook e3, dinipensahan ang pawn. Yun nga lang, natakpan ng tore ang bishop. Oo nga, no? Natakpan. Bumagsak. Bishop g2 and nag-knight e6. Grabe, no? Parang si Karpov pala tong si Gurel. O pagkalamang biglang haatras, yung paunti-unti lang ang gagawing gapang, no? Bishop f1, threat ang pawn. Ayun, inaccuracy. Dapat daw po is h6 pa rin. Ituloy pa rin ang paninira, pangbungi ng pawn structure. Pangbungi kasi yan eh. Pang-weaken ng pawn structure sa king side. Pero bishop f1, tineret ang pawn sa b5. At dito po ay nag-b4. At nag-bishop to d2. Ayun, hinabol ng threat. At dito ay bad move na naman. Dapat daw po ang tira ay rook g3 or h6 pa rin. Ayun, rook g3 or h6 pa rin. Ayan, kakapagupit ko pa lang pero mukhang hinahabol na naman ng buhok ni Jose Rizal ang aking buhok. Pag ako nagpapagupit, pakibawasan nyo yan. Laging nabaluktot yan. O maikli pa lang, bumabaluktot na eh. Talagang grabe talaga, no? Parang sabi nga nung nagugupit mga kamatsas, built-in daw ang buhok ko na pang Jose Rizal daw ang buhok. Grabe, no? Ay, proud naman ako. Sabi ko ako, national hero yun. Genius pa. Okay, balik tayo. So, ang ginawa is b4, pero nag-bishop d2 at nag-knight to c6. Ayun, dinipensahan ni Gurel. Ayun, no? Dahil maikli na yung oras, hindi na natatamaan yung accurate, no? Pero ang accurate po is simpleng rook b8 lang. Ayun nga, yung sabi ko nga, mag-ala Karpov muna. Si Karpov ganun pagka lumamang, didepensahan yung lamang niya, tapos maya-maya, unti-untiin na, nako, wala na. Ganun ang style ni Karpov. Knight c6 at nag-h6. Ayun, ginawa na ni Magnus, pero kumbaga sa ano po, wala na sa timing pala yung h6 na yan. Mas mainam daw ang tirang dahil nakaganyan na, wala na yung knight sa ano, mas malakas na tong bishop c4. Mas malakas na yan. Balik na yung activation ng bishop. Oo nga, no? Ganda nga, no? May pressure pa dun sa f7. Yes. Okay, balik tayo sa h6. Panira ng pawn structure pero nag-rook c8. At rook c8. Okay, anong idea? Okay, control lang sa c5 pero ang on point daw po ay knight c5. Yan ang on point para merong kagad threat sa e4, ano? Oo nga. Pero nag-rook c8 kasi parang ang point kasi ba't dyan pumunta? Unang-una di naman din maiaalis yung knight kasi kakabantay sa pawn. Diba parang na-useless yung c-file dyan, parang nakaambalang eh. At nag-bishop c4, nakita na ni Magnus ang tama. Knight e5, knight takes, and then kumapture na doon. Ayan na nga po yung sinasabi ko. Kahit pa paano, at least makabungi ng pawn structure, malaking bagay yan sa puti. Rook g3 check and then king f6. Ayun, kagandahan lang sa position ni Magnus na sa kanya ang bishop pair mga kamatsas. At ayan, rook f3 check. Ayan, tinignan ko, sinisilip ko po yung mic ko kung gumagana kasi minsan kasi napuputol yung mic ko eh. Pasensya na po. King g6 at dito nag king g2, bishop e7 at rook g3 check. Ayun, nagsayaw-sayaw, mukhang payag na dito si Gurel na tabla, no? Kahit na lamang siya ng isang pawn. Pero nag rook g8 checking f1, knight to g5 at kinapture na ni Magnus. So opposite colored bishop, check doon, capture. Okay, bishop c5 and then rook c5. Ayan na naman. Ayan na naman po ang paramdam ng Pilit Boys team leader na si Magnus.
Pilit Boys founder yan eh. Kaya baka hindi itabla. Kahit opposite colored bishop, pinipilit hanggang dulo. O capture, rook f4, ayun threat. Pero ito pong si Gurel ay napakatining. Ano? Kumbaga sa matining talaga eh. Oh. Hindi talaga basta-basta bumibigay. Na kung saan yun talaga iniintay ni Magnus. Ang bumigay ang batang ito. Nag b4, okay, bad move by Magnus. Dapat daw po ang tira ay rook to b8, rook f7, at ayun. Nasa choice din naman pala yung pangatlong tira pala to pero binad mo ba no? King g5, b5, ayun pinagpupush. Grabe, pipilitin talaga hanggang dulo. h4, rook f7, wala na. Ito bunga na po ng kapipilit. Lalo na nasa dying seconds conditions na sila. Rook to b4, at dito mga kamatsas, boom! Rook f4, pinakain ni Magnus ang kanyang tore. Pero dito po sa malamang na mouse slip lang po yan. Pero rook f5 ang gustong mangyari. Ayan. So ito po, first game pa lang ito ng match nila. Tinamaan kagad si Magnus. Aba, mamaya sabihin ko po sa inyo right after ng ating susunod na game, sabihin ko sa inyo ano ang naging score nila sa 18 games blitz match na ito. Swerte ng batang to. No? Sana ako makalaro ni Magnus kahit isa lang. No, kahit talo ko, okay lang. I-analyze ko yon. Papakita ko sa inyo. Ay, nako, sayang talaga. Okay. Ayan. Dito tayo ngayon sa kanilang next game. Makakabawi ba si Magnus? Tingnan natin. White uli si Magnus dito. Pinili ko na lang to mga kamatsas, no? Kasi maganda naging laban nila dito. Nag E3, E5, D4. Ayan, no? Nauwi po sa tinatawag na French exchange. Ayan, no? Oh, na-transpose sa French exchange. Bishop d6, Queen e2 check, Bishop e7 bumalik at nag-castling, at nag-c4. Yan, para bago pa kawalan ang knight, maka-c4 muna. Yun nga lang po, hindi gusto ng computer ang c4 na yan. Ano? Sa bookline kasi ang madalas ginagawa dito, rook e1, Bishop g5, h3, Bishop f4, c3. Pero wala yung c4 Lumalabas pala, novelty pa tong c4 na to. Ano? Kinapture at nag-bishop takes c4, knight bd7 at knight c3. Knight b6, bishop b3. O, dito po parang kumbaga may partida si Magnus no kasi talagang mahirap mag-handle ng isolated queen pawn. Mahirap 'yan. Lalo na sa endgame mahirap 'yan. So dito pagdating sa pawn structure, healthy po ang pawn structure ng black at si Magnus nga ang may problema Okay, bishop g4, labas, develop h3 at nag-bishop h5. Dito po, baka mapatanong kayo bakit di kinapture na tipong babagsak yung pawn sa d4. Meron din kasing bawi sa b7. Ayan, kaya baliwala yung exchange dyan. Kaya maintain na lang ang pin. Mas kapakipakinabang pa. Hinabol ni Magnus. Eto na naman. Oh, hindi ko ginagawa yan kung ako puti. Kasi shield ng king ko yan Parang feeling ko kasi parang bubukas yung king ko. Mawi-weekend Pero ginawa Knight to e5. Pakain talaga ang pawn sa d4, bishop to b4. Ayan, dito medyo malalim na to, no? Ano po ang purpose pag kinapture ng queen ang pawn sa d4? Ano ang gagawin? Capture doon, simple lang pala. Bitin pala yung bishop. Kaya naman pala, ang ginawa dito, nag-bishop to b4. Ayun, para maiwas yung hanging doon. Pero hindi po gusto ng computer pagka ganyan ang simbolo. Dubious yan sa computer Dapat daw ang tira A5 muna o kaya ay knight FD7 para ma-neutralize kagad yung knight or C5. Yan po ang mga magagandang tira dapat ng black dito. Okay? Pero balik tayo sa bishop B4 na ginawa. Nag-F4 talagang pinapatakam talaga ni Magnus. Kainin mo na yung pawn ko. Kainin mo na. Kinapture nga po mga kamatsas. Kinagat na bishop E3 at nag-queen to D6. Dito kasi, ang pambato ni Magnus na nakikita ko mag-e-F5, kukulungin yung bishop. Pero nagkaroon po ng solution dito si Gurel na hindi ka nga pala makaka-F5 dahil bitin ang knight mo. So yun ang nakikita kong katwiran dito, no? Rook AD1, Queen E7 at kinapture muna to, das kulong pa rin pala. Kulong pa rin pala, ibig sabihin nabitin talaga ng analysis dito si Gurel. Ayun, pinagpatong. Kinapture lang, napaaga naman. Napaaga si Magnus. Dapat daw po is rook FE1 lang. Wala na Kumbaga, ito lang ang isasalba yung knight.
Anytime kasi yung bishop, corner na talaga, kulong na talaga yung bishop, long collides kung tawagin natin. Oo nga no. Pero dito parang kinapture yon, pero kung sa bagay nandiyan kasi yung bishop sa B3, kinapture lang, yun lang. Yun lang. Dito po dapat ang gawin daw ay queen C5 check. Pagka alis ng king or kung ano man ang gawin, may rook takes knight. Yun ang tama. Oo nga no. Oo nga, na-miss naman ni Gurel. Kinapture niya lang yun. Parang kumpiyansa siya na okay, nakapin pa rin naman, so no problem, parang ganon. Kaso nagka-rook Fe1, nasapatan na yung depensa. Paano ngayon babawin ng isang pyesa? Queen C5 checking G2, kinapture-capture, ganun na lang ang ginawa. Yun lang. Yun lang. Sigurado pa talagang mababawi yan. Kasi ang plano ng Rook E7 ay mag-Rook E8, pipilahan yung knight hanggang sa mabawi. So yun ang challenge. Pero nag-Queen E3, yun lang. Yun lang. Ganon iwas, ganon. Okay. Perfect yung Queen E3 ni Magnus. Di wala, nakawala, knight takes. Hindi pwedeng kainin yan, nakapin. Nag-Rook E2 check, kinapture lang, King F1, Queen B5, hanap gulo-gulo si GM Gurel, check. Humarang with check, C4, yun lang, may pantempo, no? Okay, nag-Queen B4, at kinapture na capture and Knight E5. Wala eh. One whole sheet of pad paper, ika nga. Isang buong pyesa. Queen D6, Queen E3, Queen F6 check, King E2, at nag-Knight D6. At dito nag-G5, Queen F5, pilit pa rin si Gurel, and then G6, dito po sinuko na dahil bukod sa pamunit sa F7, pag kinapture yan, hindi pwede dahil may C5, madi-discovered check, makukuha yung knight, mga ganun-ganon, no? etc. etc. So, dito po sinuko na ni GM Gurel. Pero, dito po ang lesson mga kamatsas, kung napansin nyo po, no, na nagpa one piece down si si Gurel eh. Pero ang lesson dito, dapat sigurado tayo kung ano yung pinakamabilis sa pambawi, gawin na kagad kung kakayanin. Okay naman yung mga pasakali pabitin, pero syempre nabitin siya ng analysis eh. Hindi niya nakita yung solution ni Magnus na kaya palang isalba yung knight. Kaya wala, di niya nabawi yung isang pyesa. So yun po, no, kailangan mas masinsin tayong mag-analyze para talagang triple ang ingat na talagang mababawi ang investment kumbaga sa negosyo. Okay mga kamatcha, sana po natuto kayo sa 2 games match na ito. Ang score po nila ay all 7 wins. 7 ang panalo ni Magnus, 7 din ang panalo ng batang ito, the rest tabla sa 18 games. Na-equalize niya si Magnus. Galing ng batang ito, 17 years old lang to mga kamatchas ha. Grabe, nako. Future din to, mga parang Indian din to. Sila Pragdananda rin ng datingan nito, malalakas kagad. Malakas kagad, bata pa lang. Biri mo, naka-equalize kay Magnus. 'Di ba? Lakas. Okay. At susunod natin yung naging match naman kanina rin, pagkatapos kasi kay Gurel, nakamatch naman ni Magnus si Jakovir Sindarov. Yan po ang mga isusunod natin habang nag-aabang tayo ng malakasang tournaments at ganun din mga balita mula sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig. Kapag po kasi may naglalaro tayong kababayan natin, pwede nating i-report ang kanilang mga games. Okay, pero kung wala pa, dito muna tayo sa mga simpleng match na ito, pero grabe, world number 1 ang naglalaro. Sigurado matututo tayo, di ba? Okay, ito po yung mga shoutout natin. Shoutout sa unang nag-comment sa ating video upload kahapon. John P. Paga, chess player. Ayan, bilis ah. At ito naman yung mga nakatamang sagot. Mintaka, shoutout. Kay JC Sambuena, shoutout. Kay NJDJ2, shoutout. At kay Henry Villalon. Arnold Dinoy Corbeta, shoutout. Cirilo Canton. Ayan, shoutout po sa inyong lahat mga kamatsas. At abangan ko po yung inyong mga kasagutan at maraming salamat po sa lahat ng mga nagko-comments. Di ko man kayo ma-shoutout lahat pero maraming salamat po sa inyong mga suporta mga kamatsas. Sana po tuloy-tuloy lang po kayo, suporta nyo yan sa ating mga upload videos, mga pinagsisikapan ni Coach Kamatsas. At balita ko lang din po, malapit na po ang Kamatsas Tournament, August 2 na. At sa Monday na po ang simula ng registration. Piniprepare lang po namin yung form at meron lang po kaming last meeting sa Sunday at yan po ang inyong abangan. Monday start na ang registration. Mabilis lang naman pong mapuno, no? 150 players for open and 50 for kiddies. Yan po ang preferable number of players. All in all, 200 players po.
ang free registration tournament na ito, may lunch pa para sa mga players. Para kahit papaano po may pangtawid tayo ng gutom sa buong araw na ipaglalaro nila. Ayan, baon na lang ng konti, may lunch na ang mga players. Okay, maraming salamat po at sana po ay tangkilikin nyo ang ating Kamatcha Super Supporters. No, ito po ay training every Sunday, 10 a.m. to 12 noon. So click nyo lang po yung link na nasa description below para mabasa nyo yung details bago kayo mag-enroll, bago kayo mag-register. Opening training po yun, especially sa mga paborito kong openings like Hyper Accelerated Dragon, Vienna Game. So sana po supportahan nyo mga Kamatchas yung inyong munting suporta, yung aking ituturo din sa inyo. Win-win po tayo dyan. Maraming mararating po yan mga Kamatchas. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.